Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Cagdegros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, Kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sa Domingo mga kaabyanan, June 29, 2025. Mayong aga mga sa aton nga mga kauturan di man nga bahin sa Pilipinas sa konsang kalibutan. Good morning, good afternoon, o kung maayong gabi sa inyo. Duha ka oras naman kita mga ben mag-augnay diri sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kag kami ang inyo kaupod kada Sunday. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Tarichante, kag iniang Ang reyon karon sa Radyo Pilipinas. Partner, good morning sa imo kag syempre good morning sa aton nga mga tagpalamati no sa mga nakalisod na sa ila radyo sa 585 AM kag syempre sa mga tambay naton dira sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa inyo. Yes, good morning, good morning. And syempre kabay pa no nga good gid man ang morning sa aton nga mga viewers and listeners no sa radyo sa 585 AM. Hindi Yes. gusto naton nga Happy chill, lang. oo, happy lang. Chill lang sila, especially nga puno naman naton Yes. sang impormasyon kag inspirasyon ang ila nga adlaw sang Domingo, partner. Yes, correct ina partner no, and considering partner ha, this is the last Sunday no sa bulan Oh, sang yes. Hunyo. Grabe partner. Kadasi. Doon nagbukas ng kita sa 2025. Here we are now din no sa ato nga ikapito nga bulan sang tuig 2025. Partner, kamusta so far ang imo nga anom ka bulan? Doon nag-blur lang sila. Di ba? Doon nag-blur lang sila kay do sang nagligad lang nagsaulog kita sa New Year subong no. Ara na kita ya sa katapusan sa tunga-tunga no Yes. sang 2025. Yes, and congrats, kudos sa aton mga abyan no, despite no the challenges that we have faced no for the past 6 months no, here we are still no buhi kita partner alive and kicking, and we are thankful sa sining nga manami nga kabuhi no nga despite puno sang problema kag challenges still ari kita subong. Correct. And kamusta na ayan ang mga New Year's resolution na nalista no Yes. sang Disyembre hasta sa pagsaulog naton sa Yes. bagong tuig no, kamusta na to ayhan, may mga na-check na kita sa mga New Year's resolution naton. Makita naton partner sa social media no, may ara sila sa mga listahan pero gina-cross out nila, for example ang own my own business, ginakuha ang Mind my own business na. oo, gina-cross na own isla na sa Mind. Oh, pero sige na, hindi na lang ano kita pa ka mula? mangialam sa Yes. iba no. Mind my own business na lang instead nga mangialam kita sa iba. Makisawsaw. Makimarites, sila gani nila. You hear the sound of life. Ay, wala pa ba? Abi na mo ara na eh. Oo. Amo ni siya ginakulat natin yung mabati. Pila na lang? Pila na lang. July, August, duha na lang ka bulan. Can you hear?
Amo lang na. Amo lang na. Amo na. Doon nagtiga lang. Ginasaway kita diri. So, tekta, nga excited. Yes, we are excited. But ano naman, akong kasadya, no, ang pagsaulog naton sa holiday season diri sa aton sa Pilipinas sa baga ni September pa na we are celebrating na sa Christmas ginapaabot naton ini partner. And speaking partner of celebration. Yes, and checklist partner. Ikaw, ano ang imong checklist nga na-achieve na? Do may na-achieve na ba? Kamusta na tong grapes nga ginkaon? Kamusta na tayo ng grapes nga ginkaon sa talong sa Tagisa? May mga natigayon bala sa inyo? Comment down below. Yes. Ikaw, may natigayo na? Wala. Sa wala pa. Doon wala effect, how? Ano man. Pero, basic, may ano pa kabulan. Basic pa man lang, dira siya mahingagaw sa Burman. Anyway, mga kabyanan, that's true, no? Though, sa San Olangid man, do naglabay lang ang mga binulan. Yes. Ari na naman kita, lapit na lang, no? Pila na lang kaadlaw. Kag magatakop naman ang bulan sa Hunyo. But before magtakop partner, ang bulan sa Hunyo, sa June 30 formal, no, nga magasugod ang pagpungko, no, sa katungdanan Yes. sa mga nagdalaog sa May 12 midterm elections. Yes, left and right partner ang paghiwat na no halin last week no sang aton nga Actually, OTT no kaga mabal na to nga handa na gid ni sila iban sa ila re-elected iban sa ila yung mga bago for example sa Antique ang bago nato nga gobernador. Yes, may bagong gobernador, no, ang probinsya sa Antique. Nagabalik ang Javier, no, bilang gobernador sa probinsya. Si Governor-elect Paulo Javier, no, ang oath sa June 30, no, kadungan man sa pagsugod sa iya nga pagpungko sa katungdanan sa Lunes nga adlaw, mga kabyanan, and Yes. also other officials, no, sa province of Antique. Yes. Sa aton Actually, sa Iloilo City si Nakasumpa na. yes, si Mayor-elect Raisa Trias Chu nagpanumpa no nakita na to partner no ang farewell kumbaga ni Mayor Jerry Trias no. Naging emotional. Yes, naging emotional. Grabe, no? 40 years na pagpangalaga. Yes, almost 40 years nga pagpangalagad, no? Imagine, 4 ka dekada, partner. Yes. Almost 4 decades ka nga nagserbisyo, Yes. no? And do mahaba naton partner do almost half of your life gin-dedicate mo sa public service, no? Amo ini ang klase, no, sa mga public servant nato no nga lantaw naton no kabay pa no nga mangin example man no sa iba naton dira nga mga politician, especially those ang mga bag-o pa lang sa aton nga politika no kabay pa will learn from the journey no sa aton man nga mga politicians sa ti madugay nga tinuig nga nagserbisyo no kabay pa partner no sa sini nga pagpungko sang iya nga bata kabay pa no nga ti magiyahan gid sa gihapon kumbaga mabal nato nga hindi man ni guro magpabaya si Mayor Trias no sa iya bata no sa iyang labing una nga termino bilang alkalde sa syudad sang Iloilo. And interesting man, partner, kay doon na headline man, no, ang Iloilo City because nga aim high Pinay. Yes. Kumbaga, Pinay power ang aton niya eksena diri sa our political scene, no, diri sa Iloilo City because nga it's been a while, no, nga puro babayi ang mga matag-as nga posisyon diri sa syudad sang Iloilo. Sa congressman, no, ang congressman-elect naton si Congressman Jamjam Baronda. Yes. Sa pagka-alkalde, no, si Mayor-elect Raisa Trias Chu, and also, no, sa pagka-vice-alkalde si Love Baronda. Yes, amo ning mahambal naton partner no nga ang kababainhan partner no gone were the days nga kung sa diin no ang mga babae no wala sa ginahatagan sang tingog sa kongreso o kon even sa politika. Here we are partner no and we are happy no kita babae kita partner no and kita diri sa Radyo Pilipinas Iloilo isama no sa naga-promote sang gender equality and even women empowerment, and we are glad nga makita ni partner no ang kadalag-an sang kababainhan nato no sa aton nga sosyedad. Yes, kagabay pa maserbisyuhan gid Yes. sang maayo ang mga constituents, no, nga kumbaga wala man na sila partner, no, sa katungdanan kung hindi tungod sa mga
Ilonggos nga nagsakdag kung nagbulig no agud nga ma-achieve nila ang ila nga posisyon nga ina no. So in return no ibalik naton ini pinaagi sa maayo kag tampad nga pagserbisyo. Do ang mga linyahan mo, partner, do. Bakit hindi ka naman? Kibot na lang. Pero may speaking of serbisyo, walaan partner, walaan nato yan dapat dedikado gid yan. Yes. So Take it from someone nga do halos wala nagapahuway. hindi pero may subo nga Domingo mga kabyanan very special no kaya speaking of service no we're very happy kay subo nga Domingo magka-istorya kita, maghahatag naman kita sang inspirasyon sa ating mga kauturan, especially sa mga public servants. Correct. No, nga mangin ehemplo. Yes, mangin kaangay. Oh, mangin modelo. Mangin modelo kapareho no sa mga nagliligan na nato nga mga nakaupod diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo. Recently mga ben ang ato nga Civil Service Commission Region 6 nagpagwa no sang ato nga regional winners para sa 2025 Search for Outstanding Government Workers. Kung sa diino gid pangalanan, partner ginhingadlan ang aton nga mga Presidential Lingkod Bayan Awardees, lakip man no ang dangal ng Bayan Awardee naton kag CSC Pag-asa Award. And we are glad because mga beso po nga Sunday makaupo naton partner ang duha sa giningadlan naton ng regional winners dangal ng Bayan Awardee kag kaginagin mention naton Antique kagto kita pangabyan sa Antique bangon makaupo naton ang personnel duha mga bengka personnel ha sa DepEd Schools Division of Antique. Later on mga abyan makaupo naton sa Sir Edward Banya, Chief Education Supervisor sang DepEd Schools Division of Antique kag makaupod man naton later on si Dr. Shannon Nietes, Master Teacher 1 sang DepEd Schools Division of Antique. Grabe partner no. Partner no ang inabala ang thought nga finalist ikaw no kag mangin regional winner dako na ini partner no nga dungog sa imo bilang civil servant. Yes, actually. Kumbaga, silingani nila, no, para sa mga empleyado sa gobyerno, mo na ning pinakamataas nga pwede nimo i-achieve, no, yung Civil Service Award. And sila, sa bilog nga Western Visayas, ang nangibabaw partner for year 2025. Yes, kag later on kilalahon pag ginaton partner no lalawagon naton ang pinapagid sa mga awardees nato no or mga regional winners nato no sa government or sa aton no nga search for outstanding government workers. And of course partner no ma-congratulate man kita kiti ang graduates sang Binalbagan Catholic College kag UP Visayas nang ibabaw sa Special Professional Licensure Exam for Professional Teachers. Grabe nag-aarangka no ang aton nga mga manunudlo partner. Giyang kilala mga abyan no si Reyna Gison Abasolo sang Binalbagan Catholic College o BCC nga nakakuha no sang pinakamataas nga rating nga 90.60% rank 1 ini partner si Sir Reyno samtang si Krisha Ann Astorga naman no sang UPV ang 5th placer no sa nga nakakuha sang 88.20%. Grabe mga ben according no sa aton nga Professional Regulation Commission 181 no sa 325 ka takers sa elementary level kag 399 sa 597 secondary level ang nakapasar sa pasinawan no ginhiwat sa mga testing centers sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Singapore kag Taiwan. Wow! Grabe partner no ang ining mga professional naton partner nga mga teachers no and we hope partner no nga ti pamarisan no ang ining kadalagan nila no sa ibang paginaton dira nga mga kautunon nga magakuha man sang pasinawan. Yes, kaya dira nato makita partner nga not because nga ara ka mo sa sagwa sang pungsod doesn't mean no hindi nyo ma-achieve ang inyong dream. Yes, correct No. ina. So may mga examinations kita no nga gina-offer no Yes. even sa aton nga mga kababayan abroad nga kung sa diino pwede ninyo ma-practice no, or pwede ninyo malabot na nino ang inyong nga mga handom. So kudos no kanday Sir Reyno kag kay Ma'am Krisha Ann Astorga.
And later on, partner, no, magpatpat man kita sa mga balita national. Bantayan ninyo mga abiyan later on, no, ang madulungan namon nga pila sa mga balita national. Gani partner, hindi na natin pagpadugayon mga abiyan sa aton nga pagbalik. Makaupo na natin ang Chief Education Supervisor sa DepEd Schools Division of Antique kag Regional Winners ang CSC Region 6 Dangal ng Bayan, si Sir Edward Banya. Mga abiyan, magabalik ang programa ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's now been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying "Mana po," then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mana na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Walang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto niyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chika lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangan nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaan umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Ang sumitsi ay pangmanghang, ang sumipol ay pangbunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours.
Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at doj.ac@doj.gov.ph. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, manigas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay, ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayun na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang pagka-agresibo o kaimulon ang nagtulod sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payan sang imulinghod nga panghuna-una. Gintudluan ka nga ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit nga magsupak sang layi, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sang human trafficking. Hindi magkahadlok. Magtawag ilayon sa 242-0792 upang mag-report sa pinakamalapit na istasyon sang pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law o kung RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tugtog 5 ka milyon. Ini isa ka pahinungdong sa Office of the President, PIA, the Science Forum Foundation Incorporated, UNICEF, NDP, kag ilang istasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, las 9:29 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamatik mo sa programa ang reunion karon kagabi ang inyong mga alagad, Marian Grace Aranyata, kag Hope Torrechante. As mentioned earlier, mga abyan, no, sa nga aga, makaupod natin ang pila mga abyan sa aton nga regional winners sa 2025 Search for Outstanding Government Workers. And we are glad partner, no, bangod sa nga aga, no, straight from Schools Division Office of Antique, makaupod natin mga abyan ang aton nga Chief Education Supervisor, and at the same time mga abyan, no, ang giningadlan nga isa sa mga regional winners sa Dangal ng Bayan Award. Mga abyan, yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita sa nga aga, si Sir Edward E. Banya. Sir Edward, good morning sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning, Ma'am Grace, Ma'am Hope, and thank you very much for having me here. Yes.
Mayong aga sa tanan naton nga palamati sa imong mga listeners, sa imong mga fans, at sa mga viewers naton this morning. Yeah, Sir Edward, basi pwede kami no maka-request to open sa imong nga camera para makita ka sang amon man nga mga listener, sang amon nga mga viewers sa aton nga Facebook Live. Camera. Sige. Okay. Ayun, Sir Edward. First of all, Sir Edward, no, thank you no for saying yes sa siniman nga interview, and at the same time, no, congratulations sa imo, sir, bilang isa sa aton nga mga regional winners sa Dangal ng Bayan Award. Una ko, sir, nga hibaluon. Sir, kamusta ang imo nga feeling? Sir, what was your first reaction no upon knowing kag gina-announce ang aton mga Civil Service Commission nga isa ikaw sa aton nga mga regional winners sa Dangal ng Bayan? Ma'am guys, una sa tanan that was very surprising. Actually, I did not expect this because I know the selection process was very tough, and thank God because it came, and for me it's really a blessing, and I thank, of course, my family, especially my DepEd family, for all the support and for believing in me. Yes. Sir Edward, for the information sa amon nga mga tagpalamati, no, ano na ikaw kadugay nga nagapangalagad sa aton man nga Department of Education, and antis ikaw naging Chief Education Supervisor, no, ano ang mga katungdanan anay no nga imo gin-agyan dira sa aton nga DepEd SDO Antique? Yes, Ma'am Grace. Actually, I entered the DepEd Antique in 2003. And I started my service in DepEd as classroom teacher, mathematics teacher sa Antique Vocational School way back in 2003 until 2010. Then, naging head teacher po ako ng isang textbook school in Northern Antique Vocational School, Pulasi Antique. I served there for 3 years. Then after that, I was assigned as Education Program Supervisor for Technology and Livelihood Education in the Division Office. And in 2022, after the retirement of our Chief Education Supervisor, I was appointed as a Chief Education Supervisor. In total of around 22 years na sa DepEd, Ma'am Grace. And maging 7 years akong maging classroom teacher, excluding of course my volunteer service in education after graduation in 1998. Wow. I graduated in 1997. Then I served in Mindanao for 2 years under the volunteer service program of the University of the Philippines under the program called Ugnayan ng Pahinungon. So I was part of the first batch of the Gurong Pahinungon. The Gurong Pahinungon is a volunteer service program of the University of the Philippines in education. And I was assigned in Maguindanao for 2 years in the remote areas, and after that I returned to Antique and was integrated in the Department of Education at Antique Vocational School. Then the rest is history. At ito naging bayan po ako sa hindi inasahan, and I think I am very glad. I'm very delighted of this recognition given to us. Wow, for 22 years. Wow. Grabe nung serbisyo sa Department of Education. But Sir Edward, taga-Antique, gid ikaw ya? Yes, Ma'am Hope. Taga-Antique. Ito man, gid sang Antique. From Ginbanggaan, Lawaan, Antique. But at present, I am residing
at Ilawod Bugasong Antique. Yes. Sir, antes namon sir ang hibaloon no ining proseso sa pag nominate man sa imo no bilang dangal ng Bayan Awardee naton or finalist kumbaga no. Sa 22 years nimo sir nga experience bilang personal or manonudlo sir no sang aton nga Department of Education, ano ang makabig mo sir nga challenging and the rewarding part man bilang personal sa aton nga DepEd? Well, the everyday life of a teacher is not ordinary. Teachers are not highly paid, so that's one challenge that one teacher must overcome, how to manage his financial capacity while staying effective and efficient in teaching, especially that in public school, di ba? Alam nyo naman ang challenge sa public school, you are dealing with not only a small number of students, but an average of 50 to 60 learners per class, and you are given not less than 6 classes every day, and you are dealing with the learners of different contexts, different circumstances in life, and that was very challenging. And well, another, when you go into management na, kaya na-experiencean ko naman after serving as a classroom teacher, yun ang school manager ako. So again, the challenges are getting tougher. Mas nagabigay ang imong obra, especially nga, siyempre kung classroom teacher ka lang, your concern are your students, paano mo sila paalamon, kag siyempre, pag-abot na sa kung mga school manager ka na, hindi lang learners na imong concern, kundi pati na ang mga teachers, not only their professional life, even their personal lives are part of your concern. May problema ang teacher sa balay, isa dala pa sa eskwelahan, so you have to deal with this with these circumstances. So, samtang in my journey, samtang nagsaka na po Ma'am Grace, nagataas ang challenges, pati ang responsibilidad, and your accountability, of course, especially this time that I am leading the Curriculum Implementation Division. So, mas dako pagid ang hangkat subong, especially nga we have the so-called declare naman gani sang Commission on Education, sang EDCOM, that we have education crisis in the country. And siyempre nga among probinsya is not exempted to that. Although nga in the latest nga survey sang PSA nga to sa functional literacy and education and mass media survey, although nga nagapangako kami sa pinakataas 73.8% functional literacy, but we're not happy with that. Still, we have a lot of challenges sa subong. So, amo nang journey sang isa ka educator from being a classroom teacher, kaya hindi kaya pwede man magsaka halimbawa sa position ko subong as chief education supervisor kung why ka kaagi classroom teacher, so hindi ka teacher. So that is part of the qualification standard sa position nga hindi nga ginapungkuan ko subong Ma'am Grace and Ma'am Po. Yes, kagambagan. Inspiring. Yes, partner, habal ni Sir Kaina no, ang life no sang teacher everyday is not ordinary, kumbaga partner no. Kag sa pagsaka sang imo nga posisyon nagadako man ang imo nga responsibilidad no, and considering nga si Sir may ara siya sang management nga ginakapyutan no bilang chief education supervisor naman niya ganito isang problema na personal problema man sang iya dira nga kaugdanan dala niya pa. Pero sir, despite this sir no, ano ang ma-consider naman nimo sir no nga rewarding part of being personal or part no sang ato nga Department of Education? Well, Ma'am Grace, siguro kung i-recall ko, I think I have a lot. It all started from my volunteer service as a volunteer teacher when I was in Maguindanao. Ang rewarding part nila is that when you touch the lives, of course, of the learners, and that you inspire them, and later you can see nga their lives transformed. Nagbago na gid sila. Part of our mission when I was in Maguindanao is to bring the youth education closer to
the marginalized communities. And I was happy that because of that, we're able to inspire the learners to take even the OPCAT. And that I can recall when I was in Cotabato in my first assignment as volunteer teacher, 2 of my students were qualified in UP. Before they never heard about the UP education, and that's the most fulfilling, one of the most fulfilling moments in my life. And of course, pag subong makita mo na professionals na mga learners mo. And when I was in DepEd naman, when I saw my learners nga nag-compete sa mga competitions, because I was a math teacher, a coach in mathematics, and constantly my students were able to reach the finals ng mga competitions naman, not only in the district, in the division, but also in the regional level. So very rewarding on my part, because you get a lot of the self-fulfillment sa mga ginaudra mo sa may as an educator. But of course, aside from that, because ako man I'm not content. Ang happy ko, Ma'am Grace, is that I don't just limit myself on my official functions and the mandates, because even when I was a classroom teacher, I really find a way to make even the governance in our schools easy. That's why naging busy ang life ko as a teacher that time. Kaya aside from serving as a classroom teacher, I was involved also in administrative functions in our school. And I even served as trainers of teachers, not only in our province but in the entire country. Kaya naging national trainer man ako sa mathematics. Wow. Just because kay kang performance man siguro na-discover lang man ako kang among division. Siguro I am a potential trainer. So that's why, because ng mga performance, mga mga students in the different competitions in mathematics. Wow. So, ang very fulfilling on my part, because kang mga extra na mga impact man nga nadala ko sa among department. And until now, ang experience ko and padayon din nga ako ng pag-innovate bangon gani kay, well, I wrote that even in my nomination form, because sa sining selection abi, you're required to submit a write-up of your accomplishments, and amo nang emphasize ko man sa akon nga write-up, serving beyond your official functions. Ang hobby ko is system development. Siguro sa pagka-mathematics teacher ko man, I got interested to computer programming, and I studied it by myself. So nag-self-study ako sa computer programming, and it resulted to a lot of innovations in systems development para sa may DepEd, and it really impacted sa governance naman, not only in schools but also in the whole division, and even to other schools in the regions, and some other regions na kadangat na sa ibang mga regions man ang akong mga innovations. And even in the local government units, I extended my services just to satisfy also my hobby. Ang hobby ko muna ang computer programming. Laingit man ang madangta, no? Yes. Kung wala mo gina-cage ang imo nga self, no? Yes. Sa kung diin ka lang, no? But gina-explore mo gid ang imo mga potentials. But Sir Edward, na-mention nimo no, yung continuous nimo nga mga innovations. May we know anong mga innovations nga ni Sir Edward? Actually, it started in mga 2003 pa, because pagsulod ko lagi sa DepEd, ay medyo dito na nagawa naman ang damo ng mga issues sa DepEd. For example, the low performance of our students, of our learners, and one of the reasons nga na nakita sa ito is simply ang
quality of the classroom practices man sa pagpanundo sa mga teachers. That's why nga ang DepEd man sa to nag-introduce ng madamo ng mga interventions like training programs. And I became part of the training and development team of Antique. And one of the tools na ginantaw namon, kinanglano namon sa ito is to assess and course the training needs of the teachers. And it led me to develop actually ang isa ka e-tool, electronic tool for the automatic analysis of the training needs of the teachers, which actually was not used only by our division, by our school, by our region, but by the whole Philippines. So na-adapt ang sang bilog na Pilipinas ang akong national competency-based training and development needs electronic tool na naga-encode ng mga teachers ang nilang mga self-assessments, and it automatically generates analysis on what are the training needs of our teachers. So DepEd used it for nearly 10 years. Subong may bago naman sila nga platforms, pero I believe that was a trigger for the automation further of our training and development system in DepEd. And aside from that, when I was assigned as school administrator at Northern Antique Vocational School, usually nag-travel, abi ako mga around 55, an average of 55, a total of 110 kilometers a day from my residence going to my school. And every day nakita ko ang situation along the road. Kaysa gani kung mag-travel ako going to division office, makita ko kaysa mga alas 4 pa lang, may isa gani, past 3, may makita ko may lulakat ng mga kabataan sa Dalanon. And then I thought there's really a problem with, the time on task of some of our employees in DepEd. And even in the school na ginamanis ko sa to, nakita ko nga daw may problema man sa time management. And kaisa may mga claim nga unfair kaysa ang school administrator, na lang kung lapit sa iya gani ang teacher, no, kinapaburan sa iyang time sa iyang So, muna bala, that's why I thought of something, how could I manage the time of the teachers, of the employees in the school in such a way that it's transparent, it's fair. So that's why I come up with a biometric attendance system. It all started from my school, Northern Antique Vocational School. Nag-try ko nag-develop ng biometric attendance system. And months later, ang schools division superintendent mo naka-visit dito sa school. Pag nakita niya ang sistema ko, then Edward, why not we expand the implementation of this in the whole SDO? So, nag-expand naman, and the rest is history. Na-improve ng biometric attendance system with the use of the biometric device in order to ensure accurate recording of the time of the teachers and manage also the behavior of the teachers, and ensuring maximized time on task of the teachers, resulting, of course, to maximize the teaching and learning time in the classrooms. So, na-adapt in sa Bilonga Division, and I was challenged again how to contextualize this in such a way that this will be easy for the teachers, for the schools to install and adapt. And I was able to develop packages for this, and right now, tanan namon nga schools, nasa sobra 500 namon ka schools, amo na ginagamit nga naka-biometric tanan nga mga schools namon diri sa Antique. And this was made possible because of my system. Easy to use, easy to utilize, protected, so nadula ang nagayay sa DTR, and it was embraced by the whole SDO until nga naka-benchmark man iba nga mga SDO diri sa amon. That's why you can go to Guimaras, the whole Guimaras, almost siguro nasa 99% of the schools sa may Guimaras division are using also my system in managing the attendance of the teachers and the employees. So attendance system yun. And then other regions,
requested me kung pwede ko daw installan man sanda. So I did it and I give it for free sa mga division offices natin. Like Capiz, Iloilo City, so ating biometric attendance system na ang ginagamit nila dila sila nga office. And I can remember, may mga big schools dila sa may division of Iloilo City nga nagagamit man sa akong attendance system like the Haro National High School. Ang Haro National High School is a very big school. Yes. Which I think very challenging man ang attendance management. But with my system, it made it easy for them. Especially nga sa DepEd naman, may mga, may mga policy kami sa division office like ang flexi-time. So that's why dapat efficiently manage ang attendance sila kaysa flexi-time namon. Ang imong out nagadepende sa imong in. Yes. So kung imano-manuhon na sa HR namon daw with 100 plus the mga employees na budlay na mong compute sa mga undertime, mga nila. But in my system, everything was made automatic. Wow. And that's why naka-benchmark man sa amon ang local government units. Kasi number one, Sir Edward, pwede mo man kami maubrahan sila in the context of the LGU. So, it happened even sa mga provincial government. All the offices are using my biometric attendance system, including the mga municipalities gamit sa akong attendance system. Ang public hospitals namon very difficult to manage because of the turnaround sa mga nurses. Iba-iba ang shift, ang duty kay so unpredictable ang kaysa ang duties sa mga medical officers naton and health personnel naton. So that was very challenging, but because I like challenge, that's why and it's my hobby and we made it possible. So subong tamo na din sila nang gagamit man sa akong system. Yes. Then until I joined also the Development Academy of the Philippines because I was recommended by our division to be one of the scholars in the Development Academy of the Philippines. And one of the requirements there before your graduation is that you must be able to come up with capstone ideas. That's why I also try to explore on what are other problems in governance in our SDO. So that's why aside from serving as curriculum implementation supervisor at that time, I try to develop the document tracking system of DepEd. Kay may mga problema kami kaysa may mga it happened in our HR during that time. Isa ang mga appointment papers do kadugay gid ma-approve. So pero due to procrastination, due to the lost documents, then you cannot pinpoint who are the accountable of these lapses in the division. That's why I come up with the document tracking system where makita nila sino nag-receive, di na natagtong documents na. So you can monitor it. Though LBC wala ma'am Grace nga matrack mo kung bakal ka sa may Shopee na makita mo kung diyan ang documents mo, anong date, anong time, sino ang last na nag-receive. So it actually facilitated to make everything efficient, transparent, and of course impose accountability on important documents routing in our division office. And again, nag-benchmark ng iba dito, what's DepEd Antique is doing. So, ang Capitol, nagkanto, ito nakita nila nga for the system. So, Sir Edward, I think we need this also in the province. And it happened. I again customized a tracking system intended really for the provincial Capitol operation. So, sabi ko, this is a very big task. How can I do this? Because mga nagkasaka man ang responsibility mo sa imong opisina mismo. So, I tried it. That's why I told you na naging hobby ko na lang siya kay Saturday, Sunday. Ako na ang ginaukay ko sila laptop maski during my vacation. Bisa dala kong laptop ko.
because to develop a customized system for an office requires constant communication with them, consultation, and that receiving feedback and translating that into codes and functions of the system. And I can remember I was able to develop siguro around 177 versions of that system before they said, well, this is it. This is Edward. Ito na yun. Pwede na. And it happened in 2019. Since 2019, ginagamit nasang provincial capital ang akong document tracking system. And it really helped during pandemic. During pandemic, the employees were working at home, and it was only the driver who was carrying the documents, bringing to the homes of our officers, of our officials for the signature. And no document was lost because the tracking system is operating in an internet platform, and that it works in their laptop. They can bring the laptop at home as long as our server is running. Then the system will work well and serve them. So, natigayon sa provincial capital ang operation efficiently because of the document tracking system. And it gives a communication platform between the capital, the offices, and our clients in the field. Kay ang clients in the field, kana monitor kaysa uay na sing mga sa mga suppliers gani mga naga-follow up sa office nila, dito na lang sila nagtatanaw sa tracking system. Kumusta may check na ang amon nga project na to. So dili nila makita sa may system. Pero makita man sa mga offices nga kung halimbawa may nag-submit dito nga mga document, na makita nila may mga diferensya kay ang system mismo nagahatag sang feedback na this document must be returned to the owner because of some corrections needed, some defects found. So it really facilitated efficiency, transparency, and accountability among the government employees. So mga extra lang nga mga services man niya Ma'am Grace and Ma'am Pope, aside from serving as a curriculum implementation chief. And third that, to my surprise, other divisions contacted me, Sir Edward, do mo kita ang kinanglan namon because kay one of the requirements Ma'am Grace, maski sa civil service, para nga makuha mo ang Prime HRM, ang award, Guns Award. Ang Prime HRM, that is a level in the resource management, human resource management sang civil service. Na kung makuha mo lang, may mga privileges ka mo, like may mga processes nga pwede nga ninyo ma-skip because nga may established na kamo nga standards. So one of the requirements there is that you will have your document tracking system. And amo man to ang nangin yabi kung nga nakuha man namon ang Prime HRM level 2 sa civil service because of the system which I developed for the division office. And nagka-interest man ibang division, that's why we back in 2022 nag-contact man sa ako ng Schools Division of Iloilo City na kung pwede i-share ko man sa ila ang document tracking system. And I went there to orient them. I trained their information officer kung paano mag-manage sang tracking system. And now, for nearly 3 years already, the whole Schools Division of Iloilo City is using my document tracking system, and you can visit all schools there. So every time they submit the document, they indicate that in the document tracking system in order to prevent losses and to track the progress and the history of the documents. So amo na ang some of the major accomplishments which I contributed to our department and other agencies, in addition to what I'm doing as the chief of the Curriculum Implementation Division. Daw ka laba, nagid Ma'am Grace,
Ang sabi, damo ko tani, pero No so, wonder. basta kulangon kita. No? Yes, truly partner dangal ng Bayan Award. No wonder, dangal ng Bayan Awardee. Yes. Sir, antes ka namon, sir, no, pangayuan sang imo man nga tips, no, or mensahe sa mga kaangay ni mo no nga civil servant. No, mag-take lang kita sang short break. No, ma-request lang kami for you, sir, to reopen sang aton mga Zoom link, sir. Mag-take lang kita sang short break and then your message, your tips sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong nga luyag man mag-join partner sa sinino nga search. Mga biyan, magabalik kami diri sa programa Ang Rehiyon karon. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata. Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New York Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 10:04 sa aga. Sa gihapon mga abyan, nagapamati kamo sa programa Ang Rehiyon karon, kaupod kami Morgan Grace Arañata kagrup Dorechante. And still mga abyan no, ang aton nga bisita subong nga aga, ang aton nga Chief Education Supervisor sa DepEd Schools Division of Antique and at the same time regional winner sa CSC Dangal ng Bayan Award, si Sir Edward Bania. Yes, Sir Edward, madamo kita sa mga public servants, no, mga civil service under sa Civil Service Commission nato, no.
Anong imo nga pwede mahatag nga tips, no, Sir Edward, especially for those nga gina-emulate kamo nga mga dangal ng bayan awardees naton? Paano ay no, yung mga kasubong naton nga mga empleyado sa gobyerno mangindangal ng bayan awardee man? Well, sa PKMD daw pila nakadangal ng bayan ang na-produce diri. We have former the last year actually na nangindangal ng bayan man is Dr. Daryl Alguelles, a public school district supervisor sa may Antique. Actually, kasi manwa ko man siya, kay pareho kami nga taga Bugasong. And another one is Sir Noel Pularon, a principal man sa ano. And I can see the common attributes on them. And I can feel it also it myself. Kung na-realize ko man, siguro ako maninay because and the very common is that pagdadangal ng bayan na is you should not only be effective and efficient in your service and in your official functions, but going beyond it. And simply, ang nangyayari dira is here for you to have to continue innovating in your work. And dapat maging happy ka lang sa imong work man, so that at least maging performer ka. Kaya kung hindi ka happy sa work mo, so how could you perform well in your work? And you cannot even extend your working hours beyond the expectation if you're not happy in your work. Kaya simply, character and competence. So it's very important that you not only develop competence, but in your journey, dapat ginamahod mo ba ng imong character in such a way nga you'll be an inspiration to others, especially nga if you are an education leader. Hindi pwede nga kung may problema, gani din sabay ka man to sa mga negativities nga ginabalang sa inyo. So you should know how to convert the problem into an opportunity. So I think that's one thing that I did. Every time I encounter a problem, a difficulty, I look at what opportunity I can find here, what innovation I can implement in order to overcome that, or in order to counter that problem or that difficulty. So that's one thing that I keep on doing. That's why I made it a hobby to innovate. And I'm happy if there are problems kasi para kinatang it's an opportunity for innovation. That's why every time I talk with the education leaders, with the teachers, I told them na maraming duro damo yung problema dito sa kalibutan. And that if you allow yourselves to be overwhelmed by these problems, then you will end up unhappy in your work. And that once you are unhappy, you cannot perform well, and you cannot even make others happy, di ba? If you are unhappy by yourself, you cannot make others unhappy, and you cannot even find solutions to the problems of others. That's why I told them, every time you encounter a problem, just hugot na ka mo sa ATM, yung magkakagdaman sila kay na ATM din sila. Napigda na nga yung mga ibang sa amon ng bonus. Ano ng ATM? No, I'm referring to ATM na every time you encounter a difficulty, a challenge, a problem, just try to act differently. Think differently. And aspire to make a difference. So that's my ATM, Marco. And that's the secret of an innovator. And that's how you get a DNA of an innovator. You keep on acting differently, think differently, and make it a mission to make a difference, not only in your life, not only for your family, but also to other people. And I think that's my constant mantra in myself. I always bring my ATM. So, I ensure na lagi may laman yung ATM ko. That's why I do not stop studying, Ma'am Grace and Ma'am Pope. Patuloy ako sa pagre-research. Pag mayroong encounter which I think parang kulang yung skills ko to develop an innovation for that, I keep on updating myself. That's why hanggang ngayon, parang hindi na ako nag-stop sa pag-study. And I really love computer programming. That's why I always consider the technology
as one of the best tools that we could embrace in order to solve the different problems, especially now that the economy is fast-moving, modernization is very demanding, and I think automation in some of our works will really make us efficient and effective. And even the issue on transparency can be solved by e-governance. That's why I always encourage kahit yung mga young na mga teachers namin to explore on the different technologies in order to make their work easy, so that at least we can even go beyond the functions. Because diba pag nahimo mo na nga madali ang imong regular na obra, then you can extend to other services. That's why I can even extend to volunteer services because of some of the technologies that I use. Sa subong gani muna active ng gyapon ako sa ugnayan ng pahinungod actually. So every year we have the volunteer service program here in Antique in partnership with the University of the Philippines, and still the same program where I joined also 20 years back when I was serving also as volunteer teacher in Maguindanao. So we brought that here in Antique. And you cannot actually do that extended time, extended hours, if you are not trying to embrace tools and innovate in order to make your regular work efficient and siyempre effective ka man gihapon. So the secret of course is you keep on improving yourself, then you develop that character, and keep your ATM field. May sulod. When I say ATM, you keep on acting differently, think differently, and make a difference as your mission. Yes, kabay pa after ni partners ng aton nga interview, ang aton nga mga manunudlo dala nila ang ilang nga ATM para buwas sa panibag-o naman nga klase. Kiti nag-umpisan ang aton nga classes, and even sa mga private schools naton partner mag-start naman sila sa ilaman nga klase. With this, Sir Edward, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, no, nagapasalamat gid once again sa time nga ginhatag mo diri sa amon, no. Unfortunately, wala na gid kita sang namilin nga oras, kabay pa nga hindi kining last time nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kag ma-interview. Who knows ba si national winner ni si partner si manifesting Sir Edward. Yes, kiti national ang damo no nga mga regions nagakadto sa ila para nga mag learn no or para kwaon ang serbisyo ni Sir Edward. So we are hoping, we are praying sir no sa next round sa aton no nga pagpagwa sa civil service nato no nga national winners. Madamo nga salamat sa liwat Sir Edward kag maayong aga sa imo. Maraming salamat, Ma'am Jess and Ma'am Hope, and thank you for having me here. Yes, congratulations, sir. There you have it, mga abyanan, si Sir Edward Banyang, ato nga Chief Education Supervisor sa DepEd Schools Division of Antique, kag regional winner sa CSC Dangal ng Bayan. Grabe, partner, no, ang innovations, no, nga, amo ni nga bali, sir, no, nga hindi lang ikaw dapat mag-stop, no, sa responsibilidad nimo no sa Department of Education, but you need to think outside of the box. Ano pagid ang mga innovations nga pwede makabulig no sa kaangay nimo dira nga mga manunudlo and sa bilog no, hindi lang Department of Education actually, but even LGU, even mga ospital nagakuha sa services ni sir. Kag kumbaga sa community kung sa diin ka man nabilong no, learning is a continuous process no, amo nang ma-emphasize sa mensahe man ni Sir Edward, and of course, thank you for teaching us to be happy. Yes. No? Sa iya, makita for mo reminding us to be happy, no? Kaya kasi kalipat kita, no? Dako nga bagay if we remind ourselves, no, nga mangin happy sa ato nga trabaho. Kay ma-manifest gid na iya ang mga positive impact kung happy kita sa workplace. Yes, ang pagani naton, how can you give happiness sa iba no if you yourself no hindi ikaw happy? So why not make yourself first the happiest version of you no? Para nga makaspread man ikaw dira sa nga happiness kag syempre kindness and love. So once again, okay, Sir Edward Banya, thank you so much, sir, and congratulations sa inyo
nagbugal ini partner no hindi lang sang SDO Antique but sang tanan no nga personnel sang aton man nga Department of Education. And speaking of Department of Education partners, sa aton nga pagbalik, another naman nga dangayon ng bayan, gikan gihapon no sa Schools Division of Antique, ang aton nga makaupod diri sa ang rehiyon karon. Sa pagbalik naton mga biyan, makaupod naton ang Master Teacher 1 nga si Dr. Shannon Nietes, kag dangal ng bayan awardee, original winner. Mga biyan, magbalik kami sa dili ng Madugay diri sa ang rehiyon karon. Game, 1, 2, and... Balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ang sumitsip ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bung-bang, ang babae sa lansangan, huwag ilintan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilintan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, last just 17 sa aga. Sa gihapon mga biyan, nagapamatik amang sa programa ang rehiyon karon kaupod si Marian Grace Ariñata kag Hope Dorechang. And this time mga biyan, another naman nga regional winners ang CSC Dangal ng Bayan ang aton nga makaupod sa aton nga pagpangalagan. Yari na mga biyan sa aton man nga Zoom ang aton nga Master Teacher 1 sa DepEd Schools Division of Antique, si Dr. Shannon Nietes. Sir Shannon, good morning sa imo. Uy, request na kami sir to open siguro sa microphone. Yes, hindi pa o di po sige ha, or hindi pa nato mapatian no si Sir Shannon. Yes, so request na kami sir to open siguro sa imong microphone. Yun. Sige mga abyan no, sa aton nga mga kauturan no, ang aton mga abyan ng dangal ng bayan. Isa lang ini mga abyan no, sa tatlo ka kategorya no, sa idalom sang aton nga awards ang Civil Service Commission. Nakitiri mga abyan ang Presidential Lingkod Bayan Award for individuals or groups. Lakip man din ang Outstanding Public Official and Employee Award o kung ang Dangal ng Bayan. Kag ang ato nga Civil Service Commission Pag-asa Award ini mga abyan no, for individuals or groups. Mga
Abyanan for the information na sa aton nga mga tagpalamati ang award no sa Civil Service Commission tuigan ini nga ginahatag sa aton nga mga empleyado no sa gobyerno nga nagpakita sa exemplary nga performance and at the same time no yung impact sa komunidad. Sa aton nga mga awardees partner no makita mo gid ang ilang efforts no to make a difference no hindi lang sa trabaho nga ila kumbaga sa ahensya kung sa diin sila nag-serve but at the same time sa komunidad kung sa diin sila work or diin sila nagpuyo no kaangay sang aton nga interviewee sang or bag-o lang gid no si Sir Edward ang iyang efforts ang iyang accomplishment ang iyang impact sa community no mabatsyagan gid hindi lang sa Department of Education but also sa province of Antique and other neighboring provinces of Western Visayas. Yes. And speaking partner of awardees nato no, basahon nato partners our partner no ang pila sa mga regional winners nato nga giningadlan sa aton man nga Civil Service Commission. So unahon naton partner diri no sa Presidential Lingkod Bayan Award ang aton no nga mga awardees amo sa Salvador Ochavo Junior Schools Division Superintendent sa Division of Silay City. Si Ma'am Cynthia Dario, Provincial Government Department Head, Province of Iloilo. Yes. Kag ang iba na ito, pag-partner ng mga remaining no, mga Presidential Lingkod Bayan, amo sa Ma'am Caitlin Sara Bernardino, Supervising Science Research Specialist sa Department of Science and Technology Region 6. Si Ma'am Jean Nietes, Aquaculturist sa Municipal Government of Bugasong, Antique. Kag syempre, no, lakip man sa ating Presidential Lingkod Bayan Award si Arsio Casing Jr., ang ating Director 4 sa Department of Economy, Planning and Development Region 6. So, amo lang ni sila mga abyan, no, ang pila sa Presidential Lingkod Bayan Award din naton diri sa Western Visayas. This time mga abyan, no, nagapanumbalik na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita sa bunga aga, ang aton nga regional winner sa CSC Dangal ng Bayan kag Master Teacher 1 sa SDO Antique si Dr. Shannon Nietes. Dr. Shannon, maayong aga sa liwat sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning po, Ma'am Ho and Ma'am Miriam. Am I audible na po ba? Yes, sir. Loud and clear na. And we would like to say thank you, sir, no, sa imong pag-say yes nga makaupo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. And of course, congratulations, no, nga isa ikaw sa aton nga mga Dangal ng Bayan Award. How does it feel, sir, ang ining kadalagan or ang ini no, nga pagkilala sa imo bilang regional winner naton? Thank you so much for the invitation, and yun nga po, I was surprised with the award, thinking na ang dami namin, and still I'm happy and honored kasi nabigyan po natin ng honor yung SDO Antique and of course yung school namin and yung district namin. It was so overwhelming, and actually I get surprised kasi hindi ko pa alam yung result. Kasi may klase ako that time. It was given to me by my colleagues nung natapos na yung classes. So, thankful for this blessing and na-recognize tayo of the things we're doing for the school and the community. Yes. Sir Shana, for the information sa amon nga mga tagpalamati, din ikaw nag-teach subong, no? Kag ano na ikaw ka dugay, no, dira sa aton nga Department of Education? Sige po. Actually po, I started 2012 and parang nagiging 13 years na ako in service. 9 years po ako nag-serve doon sa Alawan National High School, my previous school, and I transferred last 2021 here at Colonel Roberto Abilio National School, same district po, Alawan District. Magpo 4 years na ako dito sa Colonel Roberto Abilio National School, which is my alma mater. And by the way, prior po ng pumunta kong DepEd, part-time instructor po ako doon sa University of Antique sa Sibal. Wow.
full-blooded Antiqueño Yes. Manigali, no? Si Sir Shannon Nietes, ang aton nga dangal ng Bayan Awardee sa Civil Service Commission. Sir, kamusta, no? Sino ba lang nag-break sang news sa imo, no? Nga isa ikaw sa mga awardees naton para sa dangal ng Bayan Award diri sa aton sa Western Visayas. As I mentioned po kanina, I was teaching last was that Thursday na meron kong class and we are enjoying the class with my grade 12 STEM students. And after ng class ay pumunta akong office namin and then my colleagues, yung mga co-workers ko po, they were so happy and telling me, congratulations, wow. Parang I was so overwhelmed that time kasi hindi ko alam na kung ano yung nangyayari. Congratulate sila. Sabi ko, wala naman akong latest na competition na join except dito sa civil service. Na hindi ko na na-record kasi that was already February and March. And yes, I received a chat from our ASDS to check my email and doon ko na na-confirm na ayun nga, awarded na po ako doon sa civil service and nanginginig ako that time because kasi ang dami namin and I was chosen as one of the awards. Parang hindi pa rin nagsisink in yung information na yun sa akin. Yes. Sir, you've mentioned na yung nag-teach ikaw subong sa imong alma mater. So it's like your dream gid niya, sir, nga mangin isa ka teacher. Was it your dream to become a teacher? Before po, I'm dreaming to become a doctor of medicine, maging doktor sana, but because of the sad reality na syempre nahirap lang kami, and so I was not able to pursue such career path, and I understand that yung parents ko hindi kaya yung natustusan yun, and at the same time I have this fear of blood, so hindi ko na pursue yung medicine. And so naging second option ko po yung teacher education. Although that is my second option, but I love teaching, and sa hinabahaba ng pagiging teacher ko, andun na po yung passion. There was this turning point po in my life why I chose to be a teacher. Firstly po, in our community, rampant po yung poverty, marami pong may hirap, and even my family, mahirap na po kami, yung bahay namin is dito pang po. And mostly po ng kabuhayan ng aming mga kababayan, ng mga community members is sakada, yung seasonal po na sugarcane workers doon sa Negros. That is because of lack of education. And another one is yung mga women namin sa community is nagiging yaya sila, nagiging house helpers in Manila just to meet the needs of their family. And it is always a sad reality. And sabi mo, magiging teacher ako and I will use this platform, this career na magbigay ng hope and inspiration na sana yung mga kabataan, huwag na nilang gawing option yung pagiging sakada or house helper. I must do something na ma-inspire sila na mag-pursue ng college. Kasi iba yung college graduate, iba na meron kang profession. And syempre, yung health ng isang tao, hindi naman siya panghabang buhay na strong. So kapag habang buhay na maging sakada ka or yaya or house helper, of course, I do not underestimate this profession. Syempre, naman sila, morally good naman sila. What I'm saying is na para naman ma-uplift yung lives ng mga tao sa community. So I would like to inspire them through my teachings as a teacher. Yes. Pero sir, ano ang kinatudloan mo currently, sir? Ano nga grade? Currently, I am teaching po science and research subjects in grade 12. Wow. Same question, sir, no? Sa ginpamangkot man natin kay Ina, no? Kay Sir Edward. Ano pala para sa imo, no? Yung makabig nimo nga rewarding nga part, no? Sa pagiging manunudlo. Siguro po yung rewarding na part
in my case as a teacher, as a master teacher one, is that ang dami ko na pong natulungan na, modesty aside, ang dami ko na pong natulungan ng mga not only learners natin, but also yung mga colleagues ko, kasi part po ng pagiging master teacher po yung mentoring and coaching. And aside sa school na nandoon ako, I was also invited by some of our higher education institutions to be a research speaker, just like the University of Antique po on main campus and University of Antique Tibao campus, to speak about lesson planning, about classroom management, about curriculum contextualization and localization. And I am facing student teachers. So yung role ko doon is to help them learn the skill na ma-deliver ng tama yung competencies ng curriculum ng K-12. And siguro po yung one of the promising na impact na naibigay ko is that ako po kasi gusto ko yung mga learners natin na bigyan ng hope. As mentioned po earlier, yung mga bata natin wala silang capacity to pursue college because of poverty. That is why every 4 to 5 na time ko, I do review sessions doon sa mga bata na gustong mag-apply for the DOST scholarship, which is a very prestigious scholarship naman. And yung chance po kasi to be qualified in the DOST is very slim kasi sobrang difficult naman po ng exam na yon. So they need to have rich background. So what I am doing is nire-review ko sila every 4 to 5 in the afternoon. Yung kaya ko lang i-review like sa science, sa abstract reasoning, and partly little of mathematics and a little of English, although that those are not my major, my specialization. And it has this positive result kasi when I was at Loa National High School, nakapag-produce po ako ng modesty aside po ng isang DOST scholar, and hindi na po sila nagpo-problema ng kanilang tuition kasi meron silang monthly stipend, and graduate na po siya actually, and licensed engineer na siya. And dito naman po sa grants, meron na pong 3 na DOST scholars na natulungan ko rin na ipasa yung exam, and they are now enjoying the scholarship at the University of Antigua, and engineering din po yung tinutake na parang it was a heartwarming on my part kasi through me, natulungan ko sila na ma-reach nila or bigyan ng opportunity na i-pursue yung kanilang career through scholarship. Yes. And this, you're doing this, Dr. Shannon, yung pag-teach 4 to 5 p.m. for free for these learners. Yes po, it's for free. Wala namang bayad kasi syempre merong tawag dito, financial concession mga bata. And for free po yun. Wala po bayad. Grabe, partner, no? And kudos sa imo, Dr. Shannon, no, for doing this, no, sa aton nga mga estudyante. Napaka-selfless. Yes. Kisa lang kita makabati sa kaangay sa inyo nga mga istorya, no, sa aton nga mga manunudlo nga nag-go beyond sang ila no nga responsibilities no, sa aton nga Department of Education. Hambal naton no amo ni nga profession partner nga mahambal naton nga selfless katama nung aton nga mga manunudlo no, despite the challenges nga ila ginapangatuba, may ginaobra pa gid sila outside of those responsibility para mabuligan ng ilaman nga mga estudyante. And sir, no, right after hearing sa sini nga pagdaog nimo sa aton or bilang regional winner naton, what was your family's reaction sa sini nga kadalag-an nimo, sir? Actually, yung sister ko lang po sa Manila, yung alam niya yung update about this. My parents, parang hindi pa po nila alam up to this moment. Hindi ko pa po sinasabi. I just don't know yet about my parents kasi palagi ko po silang sinusurprise. And I don't brag kasi most of my achievements kasi parang yung sister ko lang po yung sinasabihan. Wow. Perhaps, no, kung makita ni nila online and mabatian sa radyo, no, mabalaan na nila, surprise! Yes. Dangal ng Bayan Awardee. Nasa shoot ko rin sila lagi sa achievements na meron. Yes.
Sir, paano ikaw, bali, sino ang nag-submit sa iyong mga nomination for this Dangal ng Bayan Award? Actually, the nomination andun po sa division office kasi po meron kaming division level na pasidungog, and kapag andun ka sa poll of awardees, parang you will have this chance to be nominated. I think it was our ASDS po, and the SDS na who nominated us for this one. Yes. But were you expecting this, sir, nga right after nga naging kilala ikaw sa pasidungog naton, were you expecting this nga maging regional winner among those naton nga mga many nominees? I never expected po na maging awardee po this time kasi nga ang dami namin, saka yung kasama ko sa group na nominate is that mga principal board, parang ang ganda na ng mga portfolio, parang sabi ko I will just submit my papers and let God do the rest, and yeah, so parang until this time, parang hindi pa rin nasisingit talaga na I was one of the awardees. Kasi I'm just a simple person na gusto ko lang tumulong sa kapwa, sa co-teachers ko, and kung ano mo binigyan ng talent ni Lord sa akin, I'm just sharing it wholeheartedly, selflessly, and walang hinihinging kapalit mo. Sir Shannon, kay sino mo ginadedicate yung achievement mo ngayon, no? Yung Dangal ng Bayan Regional Winner? Of course po, I am dedicating this award to my family, my parents, specifically for raising me to become a responsible person, to be kind na kahit ang dami ng challenges and shortcomings sa life, still, kailangan magiging hopeful, magiging strong tayo, and laban lang. Pagdayon ba? Mm-hmm. Sa bahin mo, sir, no, kaina na-mention ni mo, no, nga rewarding na part is yung pagiging manunudlo is makaibol nga makabulig, no, sa mga kabataan naton. Pero sa imo nga personal, sir, no, ano yung positibo nga epekto sa pagiging manunudlo mo, no, sa imo nga personal, no, nga life? I think po nag-boost po siya ng confidence ko na gawin, to do more, na mas meron pa akong gagawin. Kailangan kong i-sustain ang lahat ng ginagawa ko. Kailangan kong maging consistent kasi marami pang estudyante, marami pang mga teachers and people in the community who need my help when it comes to teaching. And sana nga marami pa tayong matulungan, and hopefully bigyan tayo ni Lord ng opportunity na makaserve sa other part of the community. Yes. Yun po. Yes. And Dr. Shannon, no, sa tanano nga nagapamati subong, especially sa mga civil servant nato, no, any tips for them, Dr. Shannon, no, paano bala mangin isa kadangal ng bayan? I think po, para po maging isang dangal ng bayan, number one tip ko po is, I know that there are a lot of problems existing doon sa ating society and doon sa ating community. So think always of a solution. Be part of a solution. In making that kind of solution, maging creative tayo, maging innovative tayo, and let us extend our services not only doon sa area kung saan tayo nilagay, kung saan yung position natin andon. And of course, maging consistent po sana tayo sa mga ginagawa natin. And there are three core things talaga na dapat nating isa-isip. Number one is yung character. Maging mabuti po tayong public servant. Number two, yung competency. Kapag merong opportunity na ibibigay sa'yo para ma-develop yung self mo, grab that opportunity. Because later on, you will realize na yung training na na nag-join ako or nag-attend ako is actually blessing in disguise pala yun para makapagtulong ako sa ibang tao. And
lastly, yung pagiging be consistent po. Be consistent sa ating mga ginagawa. Iwasan po natin yung ningas hudon para naman po mas marami pa tayong taong matulungan at mabigyan ng hope. Hope po yung aking main ingredient na pinupush. Kasi ito po yung in my life as a teacher, ito po yung personal mantra ko. Be the hope who illuminates the path of the least, the last, and the lost. Kadalasan po kayo hindi nabibigyan pansin yung mga underprivileged natin. So bilang teacher, nakikita ko yung mga bata sobrang hopeless dahil nga sa kahirapan. And sabi ko, let us make our presence in our school, in our community, be a symbol of hope and inspiration doon sa nangangailangan. Yun po. Wow, partner, grabe no. Be the hope no who illuminates the path for those who are least, lost, and last. Yeah. Grabe no. Do ikaw makapamati kanino sang mga kaangay sinino nga halambalo no sang isa ka tawo no, especially sa isa ka manunudlo no. Do nagabalik ang faith nimo sa humanity. Yes, kag mas natagaan ka sang paglaom, which amo man na ang goal ni Sir Shannon, no, maghatag sang paglaom sa aton nga mga kabataan, no, nga i-pursue kung ano man ang ilang nga handom, kag everything is possible, no, malabot ginilay ang ilang nga mga handom. Siguro si Sir Shannon, no, kung na-pursue niya ang iyang Doctor of Medicine, perhaps hindi siya makatandog sa mga balatsagon sang iyang mga kabataan kiti siguro destiny din no yung pagiging teacher niya because damo sang mga kabataan yung matandog niya, mabuligan niya, and perhaps makaproduce man sa mga doctor of medicines no in the future. Yes. And we know Dr. Shannon no, wala ikaw nag-iisahanon sa sininga journey. Take this time no nga pasalamatan ang mga tao nga naging kabahin sang imo nga journey. Okay, thank you po. Thank you so much po doon sa mga taong nagbigay ng love and support sa akin. I know that this award is not mine only. This is all because of the people na tumulong sa akin. My friends, family, yung teachers and staff, yung mga school heads ko po sa Colonel Roberto Avila National School. Same is true with my Lawaan National High School family nung naandoon po ako. And sa Lawaan District po, sa mga teachers ng Lawaan, yung time na binigay niyo sa akin para makascale ko po yung actual research and educational innovations para mas marami po tayong magagawa ng mga innovations dito sa Lawaan District. Of course, yung aming PID and of course, our municipal mayor as well po kasi siya po yung nabigyan ng scholarship sa akin when I was still in college. That's I was able to complete my college degree. And of course, yung yung education program supervisor namin sa DepEd, si Ma'am Anita Gubalani. Ma'am, thank you so much. You are there always to tap me kapag meron tayong mga re-echoan, mga trainings, which really help me to share my talents and expertise. Sa superintendent po namin, Sir Nicasio Pino, napakabait po and supportive together with our ASDS po, Sir Adonis Mosquera. We are so thankful to have them as our bosses because they are so very supportive. They are our source of inspiration. Nagagawin po namin ng lahat for the Division of Antique and to make Antique learners become successful in whatever career path they will take. And syempre, thankful man kita no kay Sir Shannon for joining us today kag mag-share sang iyang life kag maka-inspire pagid no sa aton yung mga listeners or viewers no diri sa aton yung programa, partner. Yes. With this, Dr. Shannon, once again, congratulations sa sinini mo nga kadalagan and we can't wait no nga mabatian pagid ikaw sa mga masunod no kaga makaupod ka diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good luck sa aton partner no sa aton nga national level sang aton man nga Civil Service Awards. Madamo nga salamat Dr. Shannon kag maayong aga sa imo. Thank you as well. God bless po. There you have it mga abyan, si Dr. Shannon Nietes, Master Teacher 1 sa DepEd
Schools Division of Antique kag regional winner sa siya si Dangal ng Bayan. Grabe partner no. Ka-selfless ang aton gid nga mga manunudlo no. Ang ina nga I can't imagine ha mga abyan na ang aton nga mga manunudlo sila ini ang mga wala pang way kag hambaga ni kaina ni Sir Edward no hindi man mataas no ang ilang nga ginahatag sa ila or ginabayad sila but yung thought partner na they are spending half of their day sa aton nga eskwelahan para sa pagtudlo no hindi lang sang isa ka estudyante but miara kita tag 30 tag 40 ka mga estudyante really an act sang isa ka manunudlo selfless kind of love. So, grabe no, yung mga dangal ng bayan awardees natin, very dangal ng bayan, gitya, no, ang mga character. I wonder, no, grabe nga impact siguro yung nabibili nila, no, sa ilang mga katrabaho, sa ilang mga estudyante or mga ginaserbisyohan nga mga pumuluyo, no. And siguro, it's about time man, no, nga magpalaknag sa mensahe sa mga empleyado sa gobyerno partner nga yung tampad nga serbisyo no dapat ginakabuhi gidya sa naglain-lain yung mga ahensya sa gobyerno. After all, ginatagan kita sang opportunity no nga to work sa mga Filipino people naton isaktuhon naton and may mga kauturan kita no yung mga dangal ng bayan awardees naton imuon naton yung mga inspirasyon mga modelo pamarisan. Oo. So kabay pa no sa aton nga mga kauturan nga nagkapamati subong no mga empleyado sa gobyerno kabay pa let's not only think no kung paano kita maka-out partner no paano kita makatapos ang aton nga adlaw. Let us always think pila ka bilog ang maserbisyohan naton paano naton sila ginahatagan sang serbisyo. Yes, kumbaga hindi lang naton pag-isipon nga maka-out na kita tama na. Correct. Oh, 'di ba? Naka-in, naka-out tama na. Pero yung impact naton kalidad. Yung impact nga ginabili naton sa ila dapat i-make sure man naton nga quality. Yes. Kag gusto. Yes, correct. Kag isa ya partner siguro no sa nabatian ko kag gina kay Sir Edward kag kay Sir Shano no ang hambal nila nga innovation. Kapay pa no hindi kita magkumpiyansa nga kung nagaubra kita sa gobyerno, wala na kita sang ubrahon. Kumbaga time in time out kita dira not doing something para nga maka-improve sa aton nga opisina. Let's do something innovative nga makabulig sa aton nga fellow naton nga mga upod sa ubra and at the same time for those nga nagakinahanglan sang aton nga serbisyo. Yes, and also sa aton man kaugalingon for personal growth. After all, kung mabalaan naton nga kita may kapasidad no, pwede na naton ma-share pagid sa iban nga mga kauturan nato. Yes, kag mag-serve kita, kapay po mag-smile man kita, partner. Hindi kita mag-kinosamod, no? Kiti hambaga ni Sir Edward yung ina, nag-reflect ini partner mo. Kung happy ikaw sa work mo, nasadyahan ikaw, kumbaga ang pag-extend sang duty hours ni mo, wala mo na ginapaminsar nga burden sa imo, ba't ginapaminsar mo ini nga, ay makabuli gali ako sa iban nga tao, kag mangin happy ikaw. So, let's be happy sa aton nga pagserbisyo. Sabi no, sila pa yung mga dangal ng bayan yung ma-remind sa atin na dapat maging happy. Yes. Kaya kisa, well, there are times siguro nga malimtan sa aton yung mga kauturan, no? Na mag-smile or maging positive, no? May problem mga siguro. problems, understandable. Yes. But of course, we strive, no? Nga as much as possible, i-separate. I-separate or i-transform natin yung mga negativities into positive na mga outputs, no? Yes. At hambal kaina ni Sir Edward and si Sir Shannon Mano, be part sang solusyon. Hindi nga kung may problema, ma-join ka man dira sa mga problema, partner no, o kung mga kutsu-kutsu. So, magpangita sang solusyon. So, there you have it mga kabianan, no? Ang aton yung mga dangal ng bayan awardees. Actually, duha pa lang ina sa damo ng mga dangal ng bayan regional awardees naton or mga awardees in general no sa Civil Service Commission Western Visayas and hopefully mga kabyanan madugangan paano yung mga interviewees naton ng mga awardees kiti again no this will spark inspiration
hindi lang sa mga kapwa empleyado sa gobyerno but also no sa mga mamumugon even sa private sector partner makaspark man ini sa gihapon sang inspirasyon. Yes, and speaking of madamo pagit nga mga awardees, partner, lawago nato ng ibang pagit nato nga mga regional winner. Yes. Sa Dangal ng Bayan Award naman mga abyan, no, lakip man sa award nato si Ma'am Jocelyn Garbosa, Master Teacher 1 sa DepEd Schools Division of Capiz. Yes, and also si Ma'am Maria Roslyn Palcat, Schools Division Superintendent sang Division or Schools Division of Pasig City. Lakip man diri si Sir Cornelio Mabera, Administrative Aid 6 sa Department of Science and Technology Region 6. And of course, ng Regional Director sa Land Transportation Office Region 6, si Sir Gaudioso Hedospana II. Yes, lakip man diri si Ma'am Tina Marino Nias, Corporate Executive Officer 3 sa Social Security System Iloilo Processing Center. And syempre, Dangal ng Bayan Regional Awardee man no, si Early Martyr, Associate Professor 5 sa Guimaras State University. Yes, lakip naman sang aton nga CSC Pag-asa awardee Sanday Albert Estoya, Municipal Agriculturist sa Municipal Government of Sibalom, Antique. Si Professor Porferio Bangkaya, Professor 6 ng University of Antique. Si Sir John Andrew Servano, Master Teacher 1 sa DepEd Schools Division of Antique. Si Ma'am Princess Rivas, Jail Officer 3 sa Bureau of Jail Management and Penology Region 6. Of course, si Sir Gabriel Felix Umaday, City Government Assistant Department Head 2 sang Iloilo City Government. Regional winner CSC Pag-asa awardees man ang Iloilo Provincial Health Office Nutrition Team na ginabubusan ng Day Maria Socorro Quinion, no, ang ato niya Provincial Health Officer, and ang mga members ni no, si Dr. Wendell Marcelo and si Lenny Dicen, Nutritionist Dietitian 3. Yes, lakip man. Congratulations sa Iloilo PHO Healthy Hearts Team nga ginapangunahan ni Dr. Ronnie Lapis ang head sa ato nga Health Service Delivery Division. Lakip diri sa miyembro sa Day Ma Maria Consolacion Ebrada Development Management Officer 3, Catherine Mil Rabara, Nurse 2, Christian Harold Precha, Nurse 3, kag si Nandi Joy Alvarez, Statistician 2. Yes, sa mga ka-agree naton magbudi bangod regional winners man ang sa CSC Pag-asa Award ang Project Kabida sa Department of Agriculture Western Visayas nga ang team leader si Rhea Resol, Senior Agriculturist, kaupod si Karen Mijares, Agriculturist 2. Yes, lakip man sa ato nga CSC Pag-asa Award ang MIPCS team sa City Government of Bacolod nga ginapangunahan sa ila team leader si Sir Ramon de los Reyes, City Government Department Head 2, kag ang mga miyembro sa day Ma'am Marian Diasca, Information Technology Officer 2, Edian Roel Robete, Computer Program 2, John Michael Makilan, Information Systems Analyst 3, kag si Mary Joy Bioch, ang Information System Researcher 2. So congratulations! Wow na wow! And again, no, big congratulations para sa ating mga regional awardees sa Civil Service Awards. Yun. Kag kabay pa partner, makaupo nato ng ibang pagit sa mga awardees nato sa mga masunod nga edisyon sang ang rayon karon kag sa ibang pagit nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Partner, no, short lang balita national nga update. Pila ka mga veterans naton or ang mga veterans naton, medical frontliners, praise no si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-ubra sang specialized care accessible. Balita nasyonal. Para no sa 67 years old nga si Second Lieutenant retired Felix Lalong Isip, ang bag-o nga gin-inaugurate nga Veterans Access to Lifeline o kon Lifetime Optimized Healthcare Clinic sa Lipa City, no, more than or kung hindi lang isa ka facility kundi isa ini ka long overdue nga lifeline. Nagpahayag si Lalong Isip no sang iyang pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-expand no sang Valor Clinic. Tagin tawag ini no nga significant help hindi lang para sa iya kaugalingon but of course no sa iya man nga pamilya kag fellow retired officers nga nagapangatubang no sang health challenges. Since nga nag-retired si Lalong Isip, nagapangatubang na siya no sang personal health battles ng 2015
Nagpaidalom siya sa surgery para sa colon cancer, kagin sundan sa another operation sa 2018 para nga i-address ang thyroid condition. Pareho nga perform no, sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Susunod sa iya, sang una no, alas 2 ang kaagahon, nagahalin siya sa Lipa, pagdo sa Veterans sa Quezon City. Kung kaisa no, ika 200 pa siya o kung ika 300 na siya sa pila. Ginalabutan na siya sang udto no, antes nga makapa-check up. So sa subong, proud siya kiti mi ara na sang Veterans Extension sa Lipa. Sa ang veterans and medical frontliners no, ginwelcome ang Valor Clinic sa milestone initiative sa idalom sang liderato ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. According din no kay Dr. Al Azarcon, Chief sang Program Manager sa Valor Clinics, ang Lipa City o kung ang Lipa Facility hindi na ang nag-aisahan no. Or ginalauman nga mag-serbisyo sa 7,000 to 10,000 veterans kag ila dependent sa Batangas kag sa mga kalapit man nga lugar. Balita Nasyonal. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, ang gobyerno kag pribado nga sektor nag-partner ini para or kabahin sa upskilling initiative para ma-expand o kung mapalaknag no ang artificial intelligence literacy nationwide. Kag parang mapreparar ang Filipino workers para sa isa ka AI-powered future. Ang initiative mga kaabyanan gin-finalize sang meeting no o kung sinapol ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kaupod ang Private Sector Advisory Council, Education and Job Sector Group. Suno kay Presidential Communication Office Undersecretary kag Palace Press Officer Claire Castro. Ang PSAC nagpresentar sa detailed o kung detalyado nga plano para sa isa ka enterprise-based education kag AI training sa diin ang tinutuyo sini mga kaabyanan nga i-boost ang AI literacy kag ihanda ang mga pamatan-on no nga mga Pilipino for demands ng increasingly AI-driven global economy. And silingani partners ng DOST Region 6, no, Engineer Rowan Hilonga, whether we like it or not, ari na gidya ang artificial intelligence. And parang ipreparar ang aton kaugalingon no, sa AI, mas maayo kung ginatudluan nato ng atong mga kauturan sa artificial intelligence. That is why may ara kita sang AI literacy. Yes. Kagkabay pang ining AI gamiton partner no sa insakto. Sa insakto. Hindi para nga makapanunto. Yun. Correct. Yun ina no sa aton nga mga kulturan kabay pa mga abyano nakakuha kita sang inspirasyon no sa aton nga mga naging bisita sa Bunga-Aga. Thank you so much kanday Sir Edward Banya, Chief Education Supervisor sa DepEd Schools Division of Antique, kag kay Dr. Shannon Nientes, Master Teacher 1 sa SDO Antique nga pareho partner nga aton nga regional winner sa CSC Dangal ng Bayan. Congratulations once again kanday Sir Edward and Dr. Shannon. And thank you man sa mga nag-listen sa ila radyo sa 585 AM kag syempre sa mga naganataw sa aton nga Facebook Live, mga nag-react kag nag-share, maraming ganyan salamat. Thank you man sa among mga katuwang technical sa studio, Alan Defante kag sa among transmitter, Sir John Magallanes. Kami na lang gid mga abyan ang inyo nang ginalagad. Ako si Marian Grace Aranyata. Kag Hope Tarichante kag ini ang Rayon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.